Maraming nagtatanong sa akin, Coach, okay lang bang umutang? Ipang-i-invest ko naman. Promise, pumayag ka na po, please. At least yung utang na yon, hindi mo ipambibili ng cellphone. Ika mo nga sa sarili mo. Hindi mo gagamitin pang travel. Hindi mo gagamitin pang sugal. Gagamitin mo naman sa magandang bagay. I-invest mo naman siya sa stock market talaga. Promise. 'Di ba? Sabi mo, cross my heart, hope to die. Unang-una sa lahat, tanungin mo sa sarili mo kung may karanasan ka na ba pagdating sa stock trading or stock investing. Marami diyang mga negosyo ang nalulugi o nagsasara kahit meron na silang malaking kapital or starting capital. Let alone itself kung aasa ka lang sa utang na very limited lang ang operating capital mo. Kahit kanino ka pa mangutang, o pwedeng sa bangko, o pwedeng sa loan sharks, sa kamag-anak mo, tropa, di ba? Kahit kanino ka mangutang, pare-parehas lang po yan. Ngayon, pagdating sa utang, under pressure ka sa tawagin nating interest. Coach, 1% per month lang naman ang interest ko sa bangko. So kung kikita ako ng 2% per month, di bayad ko na yung utang na yan. Madali lang yan, simple math lang yan, ika nga sabi mo. Marami naman ako nakikita sa internet na mga port snap. Sabi, kumikita daw sila ng 10%, 30%, yung iba 50% pa nga, yung mga magagaling, etc. etc. So, kung kikita ako, let's say, conservatively, 20% minus 12%, kasi nga 1% interest per month, di annually meron akong 8% na kita. So, kung 1M ang puhunan ko, meron akong 80,000 dyan. Kung pagbibigyan ako ng bangko, 10 million na loan, di matik, hayahay ang buhay. 800,000 per year ang kikitain ko. Ito lang masabi ko tungkol dyan. Madali yan sabihin, pero mahirap yan gawin or i-execute. Karamihan kasi sa atin, kapag nagplaplano tayo sa business, very optimistic tayo. Although wala namang problema sa pagiging optimistic, pero minsan kasi nakakaligtaan natin yung mga mahalagang bagay katulad ng mga what if it doesn't work out. May alternative plan ba tayo tungkol dito? Sa totoo lang, puro happy pat tayo. Yan yung nasa isip natin na kunwari, sa loob ng isang taon, kikita tayo conservatively 10% per year. So kung may 1M ka, automatic meron kang 100,000 pesos na kita. Tapos sa susunod na taon, ganun ulit. Then, nagwo-work, nakikita mo, gumagana yung strategy mo, ulitin mo sa susunod na taon, etc. Pero hindi natin naiisip na yung mga plano natin along the way ay may mga changes. Change is inevitable at hindi natin maiiwasan. May mga changes talagang darating sa buhay natin at tanggapin na natin yon na ang changes parte yan sa negosyo. May mga planong hindi na applicable at kailangan mong mag-adapt or palitan ng bahagya. May mga planong na may mas better way or efficient way na hindi mo na ipipilit kung ano yung mga plinano mo nung una. May mga plano na hindi mo na talagang i-apply dahil irrelevant na. At karamihan sa mga plano, as an experienced trader, maswerte na kung 50% ng plano mo nasusunod. Mostly, ito tatapatin ko kayo, mostly below 20% or less pa nga ang natutupad sa mga plano or sa kabuuan ng plano mo. So let me give you an example. Gusto mo maging full-time trader, yan yung pangarap mo talaga. Nagplano ka, nangutang ka, sabi mo 2% ang goal mo per month. Kasi 1% lang ang interest sa bangko. Nilista mo lahat ng mga estimated expenses mo, inisa-isa mo lahat yan. So yan yung mga nasa plano mo. Sounds good, di ba? Ngayon, nag-trade ka. First month, January 2025, matumal. Imbis na kumita ka ng 2% sa goal mo, sa sobrang tumal, negative ka pa. Nalugi ka pa. O pwede mo bang sabihin sa bangko, teka, yung 1% interest mo, next time ko na babayaran yan. Wala pa akong kita. So, next month mo na ako singilin, wala pa sa ngayon, olats, mahina ang market, matumal ang market, pangit ang market, huwag ka muna maningil. O pwede mo bang sabihin sa bangko yan kapag kinatok ka na at naniningila ng interest? Siyempre, ito another good example. Kakain ka. Saan ka kukuha ng budget? Wala kang ang income. Pwede mo ba sabihin sa kumukulong tiyan mo, teka, huwag ka munang kumain ngayon ha. Tiis-tiis ka muna. Babawi tayo. Next month, promise.
Kakain tayo ng marami. Magsasangyup tayo all weekend. Next month, pag kumita tayo ng malaki. Pwede mo ba sabihin yun sa katawan mo? Siyempre, hindi din. Ngayon, another example. Ito, classic example to. Bumili ka ng stock at around 10 pesos per share. Target mong tamaan yung 12 pesos per share kasi nga resistance. Magaling ka sa analysis mo. Inaaral mo talaga ng maigi, no? Hindi pa binabuy up yung stocks na hawak mo. Pwede mo bang sabihin sa market, "Uy, market, i-buy up mo na." Kasi yung iba nga isang araw lang nagsisiling 50% up. Ito 20% lang, umaabot pa ng ilang linggo, ilang buwan. Pwede mo bang sabihin sa market 'yon? O ito pa, madalas nangyayari ito sa tunay ng buhay. Bumili ka at 10 pesos per share, yun yung nasa plano mo, di ba? Analysis mo, 12 pesos tatamaan, resistance. Tinamaan nga ang 12 pesos sa loob ng isang linggo. Yun nga lang, pagbili mo ng 10 pesos per share, sumadsad ng konti, nag-correct ng 10%, naging 9 pesos, napakat ka. Tapos nung naka-exit ka na, saka naman lumipad ng 12 pesos. Naiwan ka naman. Nasunod mo ba yung plano mo? O pwede, yung bumagsak, napaka-loss ka, tapos nung bumalik ng 10 pesos, hindi ka na bumili ulit. Kasi napangunahan ka na ng takot at kaba. Hindi mo na napindot yung buy order. Maraming mga factors talaga na magpapabago sa plano mo. Lalong-lalo na pagdating sa trading. Everything is unpredictable. Everything is uncertain. At kailangan lightning speed ang pag-adapt mo. Dapat mas mabilis ka pa sa kidlat hanggat maaari. Kaya nga ang sabi nila, trading is one of the hardest profession in the world. What if, di ba? Another example, may position ka sa isang stock. Tapos merong overnight news. Tulog ka nun. Pero pagtingin mo kinabukasan, black swan pala at talagang negatively impacted ang stock na meron kang position. Pwede mo bang sabihin, Teka. Hindi ako po pwedeng malugi kasi kailangan ko pa magbayad ng utang kasi may interest yung utang na ito sa bangko. Yan yung ginamit ko pang kapital dito. Huwag ka munang bumagsak dahil sisingilin na ako ng bangko sa susunod na araw. O pwede mo bang sabihin yun sa market? O pwede mo bang sabihin yun sa balita na huwag mo munang ipalabas yung balita. Itago mo muna, sikreto lang. Di ba? Hindi mo naman control yung mga ganong pangyayari. Yan yung mga different scenarios na ibinigay ko sa iyo para at least matauhan ka, no? Hindi porket uutang ka para gamitin sa business, kahit anong business yan, sa investment man yan, nangangahulugan na igogo mo na yung loan application mo. Kasi kukontra ka pa, sabi ng mga guru dyan sa internet, as long as hindi bad debt, go lang, utang lang, lakas ng loob at tapang ang puhunan, sabi nga nila. No guts, no glory. Kailangan maging matalino din tayo pagdating sa mga bagay na yan, lalong-lalo na kung merong mga risk na kaakibat. Ngayon, sir, what if meron na akong kasanayan at talagang ginagawa ko na to ng mga ilang mga taon at napatunayan ko na talagang kumikita ako at gusto ko lang mag-expand, no? Ang may papayo ko, syempre, dahil malaki ka na, ikaw na ang bahala mag-isip at magbalanse kung worth it bang umutang ka for expansion. Marami din kasi nagpe-fail na mga businesses dahil sa over-leverage. Ibig sabihin niyan sa Tagalog, sobrang pangungutang dahil gusto nila massive expansion kagad. Yun ang nasa isip nila. Kaya nagpe-fail sila. Meron dyan, nung nagsisimula pa lang siya, maliit pala yung kapital niya, 50,000, 100,000, napapalago niya, nagiging 200,000, 300,000, naging overconfident, nangutang ng 1 million bigla. Kasi sabi niya sa sarili niya, napapalago ko naman ng ilang taon yan, kumikita naman ako dito. At biglang hindi na manage ng maayos ang pera. At ayun, lalong nalugi at nung nagkaroon na ng mas malaki, mas maraming kapital. Kaya ikaw, pag-aralan mong maigi kung ang pag-loan ba, yun yung best way for you para mag-expand or meron pang ibang paraan or alternative way bukod sa pangungutang para ikaw ay makapag-expand. Dapat lagi nating iisipin, conservative ang approach mo dapat sa mga pangungutang na yan dahil wala ka pang experience pagdating dyan sa pangungutang. Although sa business na ginagalawan mo, sa practice mo, malaki na yung experience mo, sa pangungutang hindi mo pa alam yung ins and outs. So, bottom line, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, I highly suggest, parang awa mo na, wag mangungutang. Tignan mo na lang ang statistics nandyan sa screen.
55% ng mga businesses ang nagpe-fail for the first 5 years. Sa trading naman, ayan no, less than 5% are consistently profitable for over 5 years. So that is why I highly do not suggest na mag-loan ka lalo't nagsisimula ka pa lang kasi the odds are highly against you. Unang-una, wala ka ng experience. Pangalawa, statistics are telling you na malaki ang chances na mag-fail ka. Hindi sapat ang tapang at lakas lang ng loob. Nag-fail ka nga sa business, hahabulin ka pa ng mga creditors mo. Kaya mas mainam na ang maipapayo ko, mag-ipon ka na lang. Para may pera ka pang simula sa business mo, pang kapital mo, kahit maliit na halaga lang yan, tapos may trabaho ka pa at the same time para tuloy-tuloy ang pasok ng income mo. Simulan mo yung business mo sa maliit na halaga, mapa-trading man yan, paluguin mo from there. Kung talagang nakikita mo na mas malaki na ang kinikita mo sa businesses mo or sa trading career mo, saka mo na pwedeng bitawan yung day job mo. Yan yung best strategy na advice ko kung ako ang tatanungin mo. And if you wanted some more video like this, pwede kong ikwento sa inyo kung paano ko nagsimula sa trading journey ko while having my day job. And eventually, naging full-time trader ako. Comment down below kung gusto nyo marinig yung kwento na yon.